5 business lesson na dapat alam mo. Ikaw yung nagnenegosyo ngayon na gusto mong palalimin pa yung mga kaalaman mo sa pagnenegosyo. Tapusin mo tong video na to at makakatulong to sa'yo. Kung kailan tayo nagkita, Ruben de la Vega nga pala na meron ng 4 years na experience sa pagnenegosyo at ngayon ay isang negosyanteng content creator. Kaya to, simula na tayo, huwag na natin patagalin. Isang business lesson na dapat alam mo ay focus. Sa simula ng ating pagnenegosyo, pag meron tayong inumpisahang produkto o serbisyo, laging malikot ang utak natin sa umpisa. Pag napansin natin na parang mahina yung ating negosyong itinayo, nag-iisip kagad tayo ng ano kaya yung magandang idagdag na produkto o serbisyo para dito. Ang problema natin dito, pag nagdagdag tayo ng produkto o serbisyo dito sa ginagawa na natin, madodoble yung problema natin. Madodoble yung inventory, madodoble yung intindihin natin. Kaya ang pagdagdag ng produkto o serbisyo dyan sa una nating ginawa ay hindi maganda. Ang kailangan natin gawin ay mag-focus dyan sa unang ideyang naisip natin na itinayo natin. Ngayon, gawin natin yung makakaya natin para mapatakbo natin ng maayos yung business na unang itinayo natin. Hindi yung nakaramdam lang tayo ng konting hina mag-iisip kagad tayo na ano bang magandang idagdag, ano bang magandang bago. Nag-iisip kagad tayo ng ano ba ang magandang idagdag. Dahil pag nagdagdag tayo, dagdag problema na naman yan. Kaya kailangan nating mag-focus kung ano yung una nating ginawa. Tapos, pag naibigay na natin lahat ng effort natin para mapalakas yung business na itinayo natin, tapos wala talaga, that's the time na tigil na natin yan at tsaka tayo gumawa ng bago. Hindi yung pagsasabay-sabayin natin yung mga nasa isip natin. Pag pinagsabay-sabay natin yan, maggugulo-gulo yan sa isip natin, kaya gulo-gulo din yung magiging resulta. Kaya ito, tatandaan mo, kung meron kang naisip mang idea ngayon, mag-focus ka lang dyan at pilitin mong mapagana. Huwag magdagdag ng magdagdag. Focus mo yan, pilitin mong mapagana, at kung hindi talaga gagana yan, tsaka magbago ng negosyong ginagawa mo. Okay, next. Isang business lesson na dapat alam mo ay delayed gratification. Mahirap magnegosyo dahil galing sa mahirap na pamilya. Pero kung papasinin mo ngayon, ang dami ng mga kwentong nag-share ng mga success story nila na galing sila sa hirap pero nakalusot sila sa butas ng hirap. Nakatawid sila doon. Naging maginhawa yung buhay nila. Marami tayong makikita niyan na story, totoong story sa social media na nagpapatunay sa mga panahon na ngayon. At isang sikreto, ito yung delayed gratification. Ginawa nila to, yung mga perang nakuha nila sa umpisa, hindi nila kagad to iwinaldas. Naging matalino sila na ang alam nila, sa dulo pa sila kukubra, sa dulo paggaganda ang buhay. Sa kasalukuyan, nung nagsisimula pa lang sila na nagkaroon sila ng pera, ginamit nila ito para mas dumami pa. Hindi sila naging instant millionaire na ginastos nila to sa luho nila. Diyan maraming nadadapa. Yung nagkaroon lang ng konting pera, ginastos kagad sa walang kapararakang mga bagay. Okay, next. Isang business lesson na dapat alam mo ay compounding effect. Ito yung pag kumitay na yung negosyo mo, wag mo lang basta tabi dyan o isave sa bangko. Oo, maganda yun na meron tayo laging na itatabing pera na nasa bangko. Hindi yan lalaki dyan. Magko-compound effect yan kung mas mai-invest mo pa o mas magagamit mo pa sa business mo to expand. Wag na wag mong gagawin dyan sa na-save mong pera dyan sa negosyo mo ay bumili ng negosyo ng iba. Hindi ka matututo doon. Mas gamitin mo yung pera na yan sa sarili mo, sa sarili mong negosyo para mas mapalaki pa ito. Ang compounding effect ay hindi mo mararamdaman sa unang taon, pangalawang taon. Pinaka-minimum yan, 3 years mo mararamdaman yung compounding effect na yan. Kaya ikaw, kung nasa first year o second year ka pa lang ng business mo, gamitin mo ng gamitin yung pera mo to reinvest dyan sa business mo para maramdaman mo yung compounding effect, yung paglaki nito. Okay, next. Isang business lesson na dapat alam mo ay learn as you go. Ito yung sa buhay pag dinegosyo ay nagiging play safe na tayo. For example, meron tayong napaganang negosyo. Nung naabot na natin yung goal natin na to, na napagana natin tong negosyo na to, hindi na tayo nagte-take risk. Ang problema dito, napapaloob na tayo sa comfort zone. At dito, alam nyo naman, sa comfort zone, walang nag-go-grow. At ang bagay na hindi nag-go-grow, namamatay. Mas mainam na yung lagi tayo nagte-take risk, madapa, nagfa-fluctuate up and down, pero nandito ang growth. Kaya sa buhay pag ninegosyo, pag naramdaman natin na nasa comfort zone na tayo, pilitin kagad nating umalis doon at mag-take ng risk at learn as we go sa pagninegosyo. Okay, next. Isang business lesson na dapat alam mo ay lugi is part of
the game. Kung nag-iisip kang magtayo ng negosyo at gagamitin mo dyan yung working experience mo o kung yan yung tinapos mo sa college, hindi ka makakagaranti na magtatagumpay ang negosyong sisimulan mo. Diyan madaming nadadapa dahil akala nila part na yan ng working experience nila or napag-aralan nila yan nung college. Akala nila 100% or 99% magtatagumpay kaagad yung business na nasa isip nila. Ako mismo, isa lang akong ordinaryong tao. Ako na isang ordinaryong tao na nagsubok magnegosyo kahit galing na sa working experience ko yung mga sinubukan kong negosyo. Kahit galing yon ay nakaranas pa rin ako ng maraming lugi. Hanggang sa na-realize ko na lugi is part of the game. Yung game ng pagnenegosyo. Mahirap malugi. Nanggaling na ako doon na nalugi ako. Binus ko lahat ng ipon ko doon. Nabaon ako sa utang. Ilang taong kong binayaran. Mahirap. Pero ang good news, sa lahat ng game na nilaro natin, sa pagnenegosyo kami mapapala kahit malugi ka. Kasi once na nag-start ka ulit ng bagong negosyo, hindi ka na mag-i-start sa level 1. Mag-i-start ka na ng level 1 pero baon-baon mo na yung mga lesson na natutunan mo from the first business na nag-fail. At sigurado ako, dito sa next business na itatayo mo, marami ka ng baon, maiiwasan mo na yung mga pagkamaling nagawa mo from before. At mataas na yung rate ng chance na mapagana mo itong negosyong ginagawa mo na. Ginagawa nga pala natin itong gantong video para makatulong sa mga nagpaplanong magsimula ng negosyo nila. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mawalan tayo ng ganang makapagnegosyo. Pinaniniwalaan ko na tayong mga Pilipino deserve nating umunlad ang ating buhay sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Kung nakaabot ka nga pala sa dulo ng video na to, please like at mag-comment ka naman sa video na to. At lagi nating tatandaan na ang pagnenegosyo, hindi yan pabilisan. Patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainip, talo.